Nasasaktan mo eh. Oo nga, nakita ko eh. Mukha yung ginagalaw mo eh. Dalawang beses na kami ni... Ang ganda mo, nag-blooming ka. Of course, darling. Kapag nagsasabi ka ng katotohanan, bumabata ka. Tignan mo si Satanas, puro kasinungalingan. Lalong pumapangit. Kahit paliguan mo ng salapi yung mga hayop na yan, ngiyet pa rin at kakarmahin sila. What's up mga kababayan, page trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong si Madam Maharlika. Hindi nga maiwasang magkomento nitong si Madam Maharlika patungkol dito sa ginawang pangharas no, ng mga BJMP dito sa dating congressman na si Mike Defensor. Na wala namang ginawa mga kababayan kundi magpahayag lamang ng opinyon patungkol sa flood control na magpahanggang ngayon hindi pa rin nabibigyang investigasyon, no? Ngunit makikita sa video kung paano harasin ng mga taong dapat pumuprotekta sa kanila. Naku naman po, kung kaya't di maiwasan sabihin ng taong bayan na paano na lamang ang bayan kung ang mismong mga taong dapat na pumuprotekta, no? Sa mga ordinaryong mamamayan nagiging asot-asuhan ng bangag na administrasyon. Naku naman po. Pero bago ang lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, sana matauhan no, itong mga taong to na nagpapauto dito sa bangag na administrasyon. At sana mawakasan na rin itong baluktod na pamamalakad. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Nasasaktan mo eh. Oo nga, nakita ko eh. Mukha yung ginagalaw mo eh. Dalawang beses na kami ni Rayda ng BGMP. Sir, bawal po. Bawal. Ghost month lang, yung Ghost Project, wala pa rin. Ano ka manulak medyo? Nasasaktan. Masasabi mo dyan, Maharlika? Ang masasabi natin dyan, mga kababayan, hindi porket nakakulong si Congressman Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor, at nagkaroon sila ng kailangan nila lumabas at humarap sila sa korte dahil sa mga tinanim na kaso ng bangag administration, okay? Ng bangag administration ay wala na siyang karapatan na magsalita. Meron pa rin siyang freedom to speak up. Wala naman siya sa kulungan eh. Although alam natin ng mga may rules na yan. Di ba? Yun yung after nilang humarap sa Sandigan Bayan. Kasi, they're working it out. And also, Senator Marcoleta, yung kanilang bail. Dahil sa itinanim ng demonyong Lee Satanas at Bangag Administration at itong mga hayop na itong BJMP na yan, hindi kayo forever na mga aso ni Bangag. Darating ang panahon, mga hayop kayo, mapagbabayaran nyo lahat ang katarantaduhan nyong panggigipit ninyo. Diba? Kitang-kita nyo mga kababayan kung gaano sila walang hiya dahil walang hiya ang kanilang presidenteng bangag. Diba? Okay. Ano ang bawal sa sinabi ni Senator Marcoleta ay ni Congressman Mike? Nagsasalta siya, may mga media, may mga nagtatanong. Hindi porket nakakulong siya dyan, that moment, wala siya sa kulungan, di ba? Inalaw naman siya ng abogado niya na magsalita. Wala namang court order na hindi siya pwede magsalita. May court order, di ba, ng isang katulad niya na tinamnan ng kaso ng mga bangag. Kapag sila ay pumunta sa Sandigan Bayan, then after that, pag lumabas sila, hindi na sila pwedeng magsalita. Tinanong sila ng media. Sino ang nag-utos? Doon sa hayop na yon, nakulang na lang manapak siya. Ang laki ng problema niya, ha? Hayop na yon, may araw ka rin. Kasabi ko nga, hindi bilog ang mundo. Kaya darating din, hayop, nakakagigil. Meron bang nakasulat sa batas na from the Sandigan Bayan, pag tinanong ng media, hindi ka pwede magsalita? Ha, mga kababayan? Alam natin pag nasa loob ng kulungan. Di ba? May mga rules lang sila. Pero ito ay freedom of expression na binubulgar ni Mike Defensor at siya ay nagbibigay ng sentimiento bilang Pilipino sa flood control. The reason why binaha kayo, mga jutang Genemes, na ayaw niyo manindigan hanggang ngayon, naglilimas pa rin kayo ng inyong mga putik, tubig sa inyong mga bahay. Kaya sabi nga, sa speech ni Inday Sara, I'm not sure, di ko pa nakikita yung buo, no? Yung buong speech ni Inday Sara. Pero sinabi niya na, ipunin ang tubig, yung baha, at i-deliver sa Malacanang. Right? Yun ang yun yung issue Yung binabanggit ni Mike Defensor na tungkol sa flood control na hindi pa napapanagot. Bakit siya patitigilin sa pagsasalita? Ano ang bawal doon?
May nilabag ba siyang batas doon? O ba't inaalaw nila yung media? Dapat hindi nila inaalaw yung media. Kung hindi pala pwede magpa-interview, dapat inaalaw ang media or even vloggers o lahat. Buti na lang, nandoon yung vloggers, na-capture natin. Ha? Ano to? Censorship. Panggigipit. Pagpigil sa karapatang pantao ng bawat Pilipino. At representasyon lamang si Mike Defensor. At sabi ko nga, kung papayagan nyo ganito, kung walang matapang na Pilipino, natapusin ang lahat ng mga itong hayop na ito, magiging ganyan kayo forever. Di ba? Hindi porket kinulong nyo, ay wala na siyang karapatang magsalita. Tinamnan na nga ng kaso eh. Napapaligyan ng media, andyan yung kanyang mga abogado. At the fact na inaalaw siya ng abogado niya to speak up, buti sana kung may gag order siya na you can't say anything about the case or about your opinion, chuchong ganyan. Right? Ano ba yung sinabi niya? Makaka-apekto ba sa national security threat or whatever bullshit? Ang sinabi niya, yung tungkol sa flood control na paulit-ulit niyang ini-expose, palibasa kasi ang sangkot dito ay ang bangag, si Sandro Marcos, si Liza Tanas, ang mga cabinet secretary ng mga bangag, kaya pinipigilan itong julul na pulis na itong hayop na ito na may kalalagyan ka din. Darating ang panahon, may kalalagyan ka, boy. Hindi ka forever na aso ng mga bangag. Meron bang in order? Puti sana kung may court order. O ikaw, Mike Defensor, ikaw, Marcoleta, pag nag-harap kayo sa Sandigan Bayan, hindi kayo dapat magpapa-interview. Hindi kayo magsasalta for this reason. Mga palangga, walang kapangyarihan ang BJMP na yan, yung ulul na yan, para pigilan ang pamamahayag o pananalita ng sinuman. Hindi na pwedeng pigilan o kontrolin ang freedom or whatever political speech, kahit ano pa. As long as wala namang national threat. Tangina, national threat nandun. Sa China, dun ka, matapang ang hayop ka. Dun ka, lusurin mo yung China. Kung ganyan kakatapang sa kapwa mo, Pilipinong ulol ka. Dapat, I don't know mga abogado, dapat kasuhan nyo yung, kung ano man yung ginawa niya, kung ano man yung makita nyo dyan na nilabag ng jolol na yan, dapat kasuhan yung paharas niya, pagpipigil niya harap-harapan. Bakit kailangan limitahan? Anong rules nila? Sige nga. Ano pa ang sabi? Tingnan natin. Meron dito na, tingnan natin. May pinost pa si, yung, okay, tingnan natin to. Itong si, Kuya Park, may pinost siya na, I think this is what, 15 minutes? Dali lang. Meron pa siyang pinost. Hindi, ito picture. Okay, here we go, 3 hours ago. Ayan, pinost niya yung mukha. Ayan pala, na-post na ng bonggang-bongga. Ayan. Hanapin natin tong ulol na to. Ayan, mukhang demonyo. Mukhang anak ni Lucifer ang hayop. O anak ni Liza Tanas. Anong sabi dyan ni Park? Yan yung sumapok kay Mike Defensor para pigilan siya magsalita sa harap ng media kanina habang nasa Sandigan Bayan. No? Ayan tandaan niyo yung mukhang yan Ikaw gago ka. Ano ka ba? Checkwa ba ito? Bakit ganyan? Okay, ito ba yung mga pakana ni Liza Tanas? Ayan, sigurado yan. May araw ka rin, boy. Tandaan mo yung araw na ginawa mong pananapo. Hindi ka forever dyan. Dapat nakasuhan yan mga kababayan. Dapat kasuhan yung gagong yan dahil hindi magandang ehemplo. Well, wala namang magandang ehemplo sa mga polis na yan. Dahil yan sila ay mga bayaran. Right? Sabi ni Vega, Madam, 100% sure na tatakas palabas ng Pilipinas yung jutang yan. Nananakit yan kapag naging presidente ang Duterte. May araw din yung mga ayop na hindi yan sila forever dyan, mga kababayan. Kaya grabe ang kajotahan ng mga hinayupak na ito. Right? So, ngayon, ang sinasabi ko nga sa inyo, walang nilabag na batas si Kong Mike Defensor sa pagbigay niya ng pahayag ng kanyang malayang pagsasalita sa kanyang sentimiento sa nangyayari sa flood control, the fact na sila ay tinamnan ng kaso na sa sobrang demonyo yang si Marcos Jr. at si Liza Tanas, sinisensor tayong lahat. Ako ang unang sinensor. Diba? Alam nyo yan. Then later on, ano pa ang mga issue? Meron to si Clarissa Taratara na may sinasabi na kanilang pinaiimbestigahan ang isang satire page, Facebook page. Lahat kinokontrol na, nagpapagtala daw ng kasinungalingan. Di ba yung mga satire page, minsan pinapalobo yung mukha ni Bangag, ni Satanas. I don't know kung anong exactly ng mga satire pages na yon. Pero ganito sila. Lumagpas na raw itong mga satire Facebook pages. Okay, sa rules ng satire, sabi ni Tarataras, siya ang Siya ang ano yung basis niya ng Malacanang, ng mga bangag, na kung hanggang saan lang ang pwede mong isa-satire post. So this is really undeclared martial law.
Alright? Undeclared martial law na lahat, Facebook page. Ako nga, 2 Facebook page, di ba? Alam niyo yun? Like across social, 2 Facebook page. I think, almost a million followers. Then yung isa, di ko alam, 100 plus ba yun? Something, 200. But anyway, combined is 1 point something million followers. Yung 2023 pa lang yun, ha? I remember December, yung ni-report nila yung aking page. Kahit naman nila i-report nila, jatayin nila yung mga pages, buhay pa rin ako. 'Di ba? Hindi nila kahit patayin nila yung mga mga ano natin, mga means of yung ating mga Facebook page. Okay? Hangga't may social media, buhay pa rin ang katotohanan. Kasi noon sinubukan nilang patayin yung Facebook page ko. Akala na mawawala na ako. Tapos dahil hindi sila nagwagi, okay, pinatay nila yung Facebook page, buhay pa rin si Maharlika. So literal, nagugurguri na ako. Paulit-ulit na nga lang sinasabi ko sa inyo. So lahat kayo gugurgurin, nire-report nila yung mga pages. Bakit nila pinakikialaman? Let the Facebook. Although yung mga Facebook iba na mga Pilipino na nagmamaniobra dyan sa Facebook Philippines or Singapore, 'di ba? Pumunta si Lisa Tanas diyan at saka si Taerna sa Singapore. I don't know kung sinong kinausap ni Lisa Tanas doon. Iniimpluwensyahan nila yung mga Asians. Okay, wala namang siguro hindi alam ni Zuckerberg 'yon. Yung iniimpluwensyahan nila yung mga head ng Facebook para magpa-take down ng mga Facebook pages na laban sa kanila. Sabi ni Becca, merong panakot ngayon kay Glock 9 na bawal na kantahin in public yung kanta na upuan. Bawal din yata i-play sa concert yung kanta na upuan. Super diktador talaga si Palaka. Ayun. Hayaan nyo, pag-aaralan ko yung upuan na yan, na kanta. Kung susubukan ko, kantahin natin yung lyrics. Oh, it's about corruption. Subukan nyo namang tumayo. Parang gano'n, di ba? Hindi ko na-practice. Oo, it's about corruption. But that was old song, right? Hindi naman niya ginawa yan ngayon. Old song yan. Tama ba ako pala, Bega? Bega. Sorry, parang. Yan, sabi ni The Walking Merlin, bayad na ang AFP-PNP. Okay? So ngayon, mga kababayan, yan ngayon ang mga panakot nila, matagal na, kaya dapat di tayo natatakot kung si Maharlika, habang ginigipit nila, lalong umaalindog, dapat ganun tayong lahat. Kasi freedom of speech natin, demokrasya. Wala nga demokrasya sa Pilipinas. Makakatikim lang kayo ng demokrasya pag lumaban kayo sa mga bangag. Kaya, cheers to that! Labanan nyo mga demonyo. My God. 2011 na uso ang kanta kay Glock 9, sabi ni Begaw. Kaya nga alam ko na 2011 pa na uso, na matagal na Hayaan yung pagpapraktisan ko yan. Huwag kayong mag-alala. Sige, kantahin nga natin ano ba yung upuan lyrics na yan. Tignan natin, ha? Kakanta tayo ng saglit lang. Tulungan niyo ako, sana naririnig ko kaya, no? Basahin natin nga kung bakit nila ipinagbabawal yan. Dadadan. Upuan. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo, at baka matanaw, sintonado, at baka ang tunay, hindi ko kasi na-practice to actually ko talaga, ganito kasi yan tao po, nandyan po ba kayo, di ba rap na ito, Bega? Ganito kasi yan Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malalaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran, at nakapilang mga mamahaling sasakyan, mga bantay na naging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong, lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong, mga plato't kutsara na hindi kilala ang tutong, at ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon. Pero maganda yung lyrics ng kanta, no? I-write na lang natin kasi hindi ko alam yung tono. Alright, i-rap na lang natin. Ano yun? Alright, sabi niya dito, lumakas man ang ulan ay walang butas sa bubong, mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong, at ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon, at kahit na hindi Pasko, sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang upuan. Na pag may pagkakatao'y pinag-aagawan. So, ang ganda ng lyrics actually 'di ba? Kaya po, sa nakaupo, subukan niyo namang. Ay, nako. Sino ba kumanta? Si Blackjack? Ay, Black 9. Patay na pala si Blackjack. Hoy, gusto ko rin yun, ha? Anyway, mga kababayan, si Florante daw yung original niyan. Really? Yeah, I don't know. I cannot comment on that, The Walking Merlin, kasi hindi ko alam yung kanta, hindi ko alam lyrics. Pero sige, aralin natin yan para sa susunod, baka maging singer na ako dito. So another issue na pag-uusapan natin, itong tungkol nga dito sa tungkol sa sinabi ni Erice, ni Congressman Erice. I don't know. Si Erice mukhang pulawan dilawan din yan. Hindi mo alam kung saan sa pula sa puti. But anyway, nagsalita kasi siya, okay, na ang mga pangako ni Bangag noong nakaraang kaso ng alingan
ay isa lamang theory. Alright? Puro theory, walang facts. Sabi niya, hindi naman totoo yun, optics lang yun. Sabi niya, I don't think that the president can afford to jail former Speaker Romualdez dahil laglaga na yan. Diba? Na-interview yata ito si Erice dahil nga sinabi ni Bangag na ipapakulong niya si Tambaloslos. Right? Eh hanggang ngayon hindi pa nakukulong si Tambaloslos. Yeah? Hanggang ngayon, hindi pa nakulong si Tambaloslos. Sabi ni Becca, confirm daw na maybe I have to read that, na ang mga Bangag ang nag-ano sa kanya. Nagpigil. Noong panahon ni Pangulo Duterte, kantahin mo lahat. Kahit anong mga kantang mga kaletsyan, walang pinipigilan. Right? Yes, Carmel Cappuccino. Ba't ba kayo gising? Kahit anong oras ako gising-gising kayo. Thank you for being here. Nerissa, ayan, kayo pa rin yan eh. Tayo pa rin dito. Okay, so ngayon, patungkol dito sa sinasabi ni Bangag na ipapakulong niya si Tambaloslos, hindi niya papakulong. Okay? Or pwede niyang ipakulong drama-drama lang tapos papalalabasin sa gabi. O sige, kulong ka muna. Para kunyari, yun ang masabi ko sa kanila na kahit walang pinsan-pinsan, o ikulong ka dyan sa BJMP o kung saan man, pero palalabasin ka sa gabi o papapuslitin ka sa likod. Ako na bahala dun sa BJMP na ulol na yun. Ako na bahala, sabi di Bangag, sunod lahat yan sa akin for the heck lang na kunyari nakakulong ka. Right? So yun, at least itong si Erice nagsasalita ng may katuturan. Pero I really don't know him kung ano ba political stand nito. So alam naman natin na puro theory, puro optics lang si Bangag. Kaya galit na galit ngayon si Clarissa Taratara Jimpacta na sinasabi niya lahat daw ay puro galing lang sa katang isip. Pero walang basihan, walang facts, puro theory lang din, sabi ni Castro. Sino maniniwala kay Clarissa Impacta na inuutusan para magsinungaling? Ang sabi pa niya, nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung ang damdamin ng Pangulo tungkol ba ito sa mga tao na nasasakot sa flood control at chuchuchucho? Bakit kailangan ba kausapin ang Bangag na Pangulo? Yung ginagawa ng Bangag Pangulo, hoy Castro, hindi ka forever dyan. Hindi ka ba isinusuka ng pamilya mo na isa kang julul? Kung ako ang anak mo, dapat ako nalilibing sa'yo sa pulburon. Nagpupulburon ka na rin ba? Ba't ganyan ka mag-isip? Parang humingi ka ng hinayupak ka. Na-impluensyahan ka na rin ba ng white t-shirt at ng pulburon ni Zakanas? Pumapasok ka na rin ba sa sa CR na sabay-sabay kayo na para sumingot? Kasi yung utak mo, although, mukhang even before, ang lakas na ng amats mo. Sabi niya, huwag siya magsusulta na parang may alam siya, chuchuchucho sa mga sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatan, eklabush, na maging spokesperson, chuchuchucho. Unless napalitan niya ako. Baka mamantay na yung paa mo, Castro. Walang karapatan magsalita, Pilipino pa rin siya. So walang karapatan ng mga Pilipino magsalita na ikaw, julul ka, Bangag. Puro ka pangako, puro ka theory, puro ka kasinungalingan. Nakita niyo yung kanilang naratibo, yung kanilang pattern ng pagiging diktador. Na hindi porket, hindi porket hindi mo nakausap hindi mo nakausap si Bangag, hindi na tama yung sinasabi mo, wala ka nang alam. Sabi niya, unless napalitan ka niya, hoy, hindi mo nakakausap si Bangag, tanga. Huwag ka magpanggap na nakakausap mo ang Pangulong adik everyday. Binibigyan ka lang ng script, gaga, impacta. Right? Binibigyan ka lang ng script kasi ang totoo, hindi ka kinakausap directly everyday. Kasi ang tingin sa'yo, aso ka lang. Isa kang parot na pangit, isa kang asong julol, na kahit anong ihain, kakagatin mo. Dahil desperado ka ng impacta ka, boba ka pa. Yan ang katotohanan. Isa kang abugaga na dapat ikahiya ka ng pamilya mo dahil isa kang siraulo. Tingnan mo itsura mo, gaga. Isa kang botangerang walang poise. Pangit. Kaya nga sinagawan ka sa Canada Nget pa. Kahit na yung baha ay umaapaw na lagpas ulo, kaya mong i-twist, wala kang puso. Nasabi mo wala nga, hindi nga umabot hanggang tuhod. Buang ka ba? Lumulubog na ang kababayan mo sa baha. Nakikita sa media, lahat. Social media, sasabihin mo, aagrehan mo yung adik mong amo dahil sa ngalan ng salapi, na hindi pa naman umabot yung baha sa tuhod. Tangina, sabi ko nga sa inyo, kung ang kidlat ay tatama sa mga katulad na nagsisinungaling, marami nang namatay na sinungaling. Ipipilit na yung puti ay pula. Ganon ang mga demonyo na, ikaw ang gagawin, yan ang mga siraulo talaga na kunyari, itong wine glass na ito. Sabi niya, hindi yan wine glass. Tasa yan. Lalagyan niya ng kape. So pipilitin nila na gaguhin yung majorityng tao o pangkalahatan. No, Maharlika, yung hawak mo coffee cup yan, hindi yan wine glass. Hindi yan wine. Ang iniinom mo ay kape. Alam mo yung mga ganon?
Harap-harapan yung kasinungalingan nila? Ano ba tinira mo, Castro? Pulburon or tawas? Kasi julul ka, wala ka naman talagang kredibilidad. Okay? Ipinapakita na in the past kung gaano ka botangera. Okay? Huwag ka magpanggap na mabuti kang tao. Demonyo ka. Kapatid ka sa kademonyohan ni Satanas. 'Di ba? Tama, Mia Pochi. Ima-mindset yung tao na, hindi pa umabot sa tuhod, chuchu-chuchu. Tangina, harap-harapan. Ang baha yung mga tao nagsasakripisyo. Tapos hindi naman malala ang baha ngayon eh. 'Di ba? Hindi naman malala ang baha ngayon eh. Siyempre nagfi-flex lang ako dahil sexy na ako. Hindi naman maalpot ngayon eh. Gaganon-ganon ang bigaon. 'Di ba? My God. Nakita niyo ang gobyerno yung bangag. Kung pwede mo lang bawat salita naman, hindi naman hanggang ano lang dito eh. Ito lang yan, hindi naman umabot ng tuhod. Actually, dito lang, hindi naman talaga malala. Chuchu-chuchu, alpot-alpot. Wasted. Right? Yes, Jay Bautista. I'm skinny. Like skinny. Anyway. Ay, nako, nakakagalit ang mga. Ano pa sabi niya? Ano sabi ni Erice? Samantala, nagbato rin si Erice ng mga aligasyon tungkol sa umano'y collect-all system sa ilang local government units kung saan may garbage collection companies umanong nababayaran ng buo kahit hindi lubusang nagagawa ka lang ng kontrata. Okay. Yun na. Let's talk about ito pa rin. Yung baha-baha pa rin. Nakita ninyo na ang naghahakot o naglilinis ng mga tubig ay ng mga basura ng mga baha ay ang mga tao. Right? Walang machine. So ano gagawin natin? Dapat kumembot-kembot na lang tayo para kumembot-kembot na lang tayo at atin ang tapusin ang mga bangag. Right? Oh, alam nga naman magkembot lang tayo dito. Si Maharlika, okay lang. Di ba? Pero kayo, kaluluoy kayo. Pa-wine-wine na nga lang si Maharlika dito. Oh, mura lang naman to. $1. Charing. Actually, this wine is from 1900s. Joke lang. From Trader Joe's. Wala pang $10. Pero masarap. Maybe 20. Anyway, mga palangga. Ang importante. Kasi ako personally, sa totoo lang, sabi ko dapat hindi na ako talaga, dapat nananahimik na lang ako, no? Ini-enjoy ko na lang yung beauty ko, di ba, magpapaka-binibini na lang talaga ako. Pero sa nakikita natin panggigipit ng mga hayop na to, hindi titigil si Maharlika. Hanggat hindi pumuputi ang buhok natin, actually pumuputi na. Di ba? Hanggat hindi, siguro magiging ganito talaga yung buhok ko, ganito, ganda niya. Magiging ganito ang buhok ko, demonyo pa rin yung mga bangag. Right? She's so pretty like me, huh? Are you pretty, darling? Nag-chok-chok ba kayo kay Claro? Mga honeybee? Nagganon-ganon ba kayo? Nagpompiyangan ba kayo? Gaganda pa naman ni Delilah at saka ni Vilma, ni Mavil. Sorry naman. Si Mavil pala yon, nakala ko si Vilma. Vilma la bandera. Sasabi ni Neris, ang ganda mo, nag-blooming ka. Of course, darling. Kapag nagsasabi ka ng katotohanan, bumabata ka. Tignan mo si Satanas, puro kasinungalingan. Lalong pumapangit. Kahit paliguan mo ng salapi yung mga hayop na yan, ngiyet pa rin at kakarmahin sila.